I'm not so sure, baka ako lang yung nakaka-feel nun, but 2 comments, may 2 comments na talagang in-screenshot ko para sagutin ngayong araw na to. Start na naman mag-flurries and mag-snow, and we all thought that everything is winter time, tapos na pala yung winter time. Pero syempre may mga pahabol yan during the spring. Di yan mawawala pag nandito ka sa Manitoba, pabago-bago yung panahon. Look at that, it's all white again. Pabali ngayon, papunta na ako kay Aiza, susundo na ako for today. Ayan, kailangan mo ni Saren Karahe. Ayan, so syempre coffee sa tasa. Alright, so may mga screenshot akong ginagawa kapag nagbabasa ako ng comments sa YouTube or dun sa YouTube Studio. And isa sa mga napanood kong video was kay Joy and Kiko ng sa PEI. So there were subscribers on this channel, and then nakapunta sila dito, and it's been about 4 years. Meron silang vlog, the outdated the outdated vlogger. Pinakita nila rito, or sinabi nila yung success nila from work permit, permanent resident, and now being a Canadian citizen. And right now meron na rin silang anak, which is nakakatulong panoorin yung kanilang mga short videos. So ayan, congratulations again Joy and Kiko. And right now balik tayo sa vlogging. I got inspired by one of these videos, and sabi ko it's been a while na gumawa tayo ulit ng mga ganitong klaseng content. Kasi ewan ko, basta parang for the past few days or for the past few years naglaylo ang vlogging natin dito sa buhay sa Canada, but there are some reasons, but right now we're going to have a jump start again. And yan, I got inspired with those people na nagko-comment dito sa channel, and sabi ko na lang din na this subscribers or these followers or these viewers, they just really want to get a glimpse kung ano ba yung buhay dito sa Canada, ano ba yung mga pwede bang mangyari sa kanila, ano ba yung mga sitwasyon na at least magkaroon tayo ng tulong or information to make them decide na kung para ba sa kanila yung Canada, or they will be able to survive. And especially those nun din sa mga tao na baguhan dito, na na-experience ng mga kakaibang experience or challenges, which is sometimes mafe-feel mo rin, or pag bago ka rito mafe-feel mo na kami lang ba yung nakakaramdam nito, kami lang ba yung nakaranas nito. But then you will able to share kung ano yung naranasan mo, baka yung iba mas worse pa yung nararanasan. And we're going to continue sharing the thoughts, the life here in buhay dito sa Canada. And welcome ulit dito sa Buhay sa Canada channel. And uumpisahan ko siya, 2 comments, may 2 comments na talagang in-screenshot ko para sagutin ngayong araw na to. It's just a good conversation na rin na masagot natin yung tanong nila or yung mga comments nila. Kasi yung mga nagko-comment naman minsan dito, minsan mga walang muka, minsan yung profile nila is hindi naman sila, or yung pangalan nila hindi nila nire-reveal din, or sometimes wala lang, basta makapag-comment. But then pag nakakabasa to na ibang mga subscribers, ano na lang, yung chain effect na lang, ay oo nga, parang mga sira, di ba? So ito, may isang comment dito. This is a vlog from vlog 29, kahit simple ang buhay sa Pinas. Yun yung ginawa, dito siya nag-comment. Sabi niya, so what lucrative career did that Pinoy butcher give up in the Philippines? Lucrative, from the words itself pa lang, dun sa ano pa lang niya ng words niya. I'm not so sure, baka ako lang yung nakaka-feel nun, but from the comments itself, from the words that he's using or she is using, masasabi mo na parang ini-small mo yung pagiging butcher ng Pilipino na nakapunta rito sa Canada. So sa mga ganitong comment, hindi natin maiwasan yan. But to answer his question, kung ano ba yung naging trabaho
ni Pinoy nung naging butcher, which is si Brandon Boy, kung ano yung naging trabaho niya sa Pilipinas, I'm sorry, I am not in a position to answer that question. And panoorin mo na lang yung video niya, yan, si Brandon Boy, kung ano yung naging experience niya dito sa Canada. Kasi sa totoo lang, most likely kapag nandito ka na, mostly lahat ng Pilipino or lahat ng tao dito, they don't usually talk about kung ano yung trabaho nila, kung ano yung ginagawa nila, or kung ano yung magkano yung sahod nila. It's seldom that we talk about it dito, especially yung mga tao dito. Sometimes hindi nila nire-reveal, and it's for them, it's private, syempre, di ba? Minsan ayaw nilang sabihin. Mostly nire-respeto natin yung mga ganyang bagay. Let them decide kung sila yung mag-share nun. Let them decide kung sila yung magsasabi nun sa'yo. But asking them directly, siguro mas maganda tanungin mo siya directly. Pero kapag manggagaling pa sa ibang tao yon, chismis na yon. Kaya minsan dito hindi uso yung mga chismis na yan, kasi hindi naman namin tinatanong. May mga bagay or may mga questions na hindi tinatanong dito, kahit yung edad hindi masyadong tinatanong. Kaya minsan dito sa Canada, iwas din talaga ang mga chismis. Panoorin mo na lang yung video niya. So panoorin mo yung si Brandon Boy, kung ano naging buhay niya sa Pilipinas. Kasi ang hirap sabihin, mahirap sabihin na ito yung trabaho niya, pero hindi natin alam yung mga pinagdaanan niya rin sa Pilipinas. And what makes him decide na mag-Canada, there are lots of reason, there are lots of decision making para i-give up yung trabaho sa Pilipinas para pumunta rito. And hindi na natin they have their own decision, they have their own reasons bakit nila pinili yung Canada. And then there's also a comment here. Ito yung lagi kong naririnig na I think this is the vlog regarding sa mga sa bahay, or mas okay pa rito sa Pinas. I think this is the same video. Sabi dito, utang na bahay at kotse hindi mahirap sa Philippines if may galing at sipag ka. Sobrang mahal ng bahay dyan, ibabaon ka ng interest rate sa utang. Interesting. Given na yan, pag dito ka sa Canada, life here talaga nag-uumpisa yan sa utang, which is basic naman din talaga yon. Kailangan mo umutang for you to have a good credit history, to build a credit history. Kasi if you don't have that credit history, the tendency of, siguro in the future, pag nandito na kayo purchasing a house, you need that credit history. Alam nyo naman, ang Pilipino, basically tayo mga Pilipino, minsan ang nagiging status symbol natin is bahay, kotse, cellphone. Yan ang tatlong bagay na yan ang nagiging natin, nagiging status symbol natin. Kaya hindi natin siguro maiiwasan na pagdating natin dito sa Canada or siguro sa ibang bansa, yun yung talagang pagtatrabaho natin, kasi gusto natin magkaroon ng sarili nating bahay, our own basic needs, yung shelter, syempre gusto natin magkaroon yan. At ganoon din yung sariling sasakyan, kasi marahil hindi tayo makakuha ng sasakyan sa Pilipinas dahil doon sa trabaho natin, di ba? So dito naman kasi sa Canada, which is, or siguro sabihin na natin sa mga ibang bansa na you have the capacity to buy, or your buying power is much more higher compared sa Philippines. So I can say that hindi natin masisisi yung mga kababayan natin, or even sa akin, hindi ko rin naman masisisi yung sarili ko na kumuha ng simpleng bahay at sasakyan dahil hindi naman ako nagkaroon niya sa Pilipinas, at walang pagkakataon na magkaroon sa Pilipinas dahil doon sa nagsasahod na meron doon sa Pilipinas, di ba? So dito, you have the opportunity, you have the equality and accessibility para mangutang, and take that opportunity to prove yourself na kaya mong mangutang at kaya mong magbayad ng utang, para dun sa mga bangko naman na pwede silang mapagkakatiwalaan nilang marunong kang magbayad. So in addition on his comment, hindi mahirap sa Philippines if may galing at sipag ka. Okay, so just to make a clarification, galing at sipag, pag sinabi mong galing at sipag, in general,
okay din eh. Okay din na may galing ka at may sipag. And no doubt, Pilipino, yan talaga yung mga common na sinasabi natin. Dagdagan natin kasi hindi sapat yung galing at sipag lang. This kind of scenario right now, siguro dati, mga 1990s yan. Tatay ko magaling, masipag, matyaga, yan, hardworking. Kaya nga kami na napag-aral sa magandang school din, or talaga nagsumikap sila kasi yung mga magulang natin is that may tiyaga at masipag at may diskarte. Now, with all that, dagdagan natin yung sipag, yung galing at sipag. With that, dagdagan natin yung galing at sipag. Isama na rin natin yung tiyaga, dagdagan na rin natin ang tiyaga. But ang pinaka-importante talaga dyan is that galing, sipag at diskarte with the right opportunity. Okay? Idagdag natin yung right opportunity. Kasi kahit napakasipag mo, kahit napakagaling mo, kahit sobrang diskarte mo, pero if you don't have the right opportunity kung paano mo ginagawa yung isang bagay, or hindi mo alam kung saan ka gagaling or saan mo didiskartehan yung mga pagsisipag mo, if it is in the wrong opportunity, then mahihirapan ka pa rin. Tama, mali? Sa Pilipinas, maraming masisipag, maraming matsatsaga, and you can just look around. Sobrang daming gumigising ng madaling araw para magtrabaho, bumabalik sa bahay. Sila masisipag, lahat sila matsatsaga, lahat din sila magagaling. Pero if they don't have the right opportunity, pag hindi natin ipapakita yung right opportunity for them, then hindi naman masasayang, but it's going to be really hard or masyadong malayo or masyadong matatagalan pa para umasenso. I can say para umasenso or para makuha mo yung buhay na gusto mo sa Pilipinas. Yan, I think that's the right word. So dito naman, kapag meron kang sipag at galing at tiyaga, you have the option, so you have the choice to pick your right opportunity regardless kung ano yung trabaho mo sa Pilipinas. I can say the equality na meron nandito, and kahit matanda ka na rito, no, kahit matanda ka na, you will be able to given a chance para makuha mo yung gusto mo. Meron nga dito yung kinukwento ni Aisha, healthcare aid na katrabaho niya, and she's almost retiring, pero ang ginawa niya, nag-exam pa rin, nag-exam ng NCLEX to become a registered nurse at the age of 60. And that's going to be an inspiration to everyone na dito everything is possible, everything has an opportunity, basta may sipag at magaling at syempre may tiyaga. So kahit na matanda ka na rito, you'll be able to work dun sa trabaho na gusto mong pasukan, basta capable ka pa rin naman. Yan lang. Tapos mamaya may mga magsasabi din naman dyan, kahit matanda ka na, kailangan magtrabaho, kailangan mo pa rin kumayod. Well, hindi naman totally or necessary kung naumpisahan mo siya ng tama. If yung bahay mo bayad na, or yung wala ka nang binabayarang sasakyan, yung bills na lang din na katulad ng utilities, syempre kailangan mo pagtrabahuan yan. Hindi naman necessary na kapag retired ka na or matanda ka na wala ka nang gagastusin. Hindi naman ganon. And ano bang gagawin mo rito pag nasa Canada ka, pag matanda ka na, or sabihin mo pag retired ka na? Syempre mabuboring ka rin kung wala ka nang ginagawa. So yung ibang mga may edad na rito, pumapasok na lang sila sa trabaho para at least magkaroon sila ng nagiging libangan din nila, alam mo yon. But no pressure naman din sa kanila, I think, kasi hindi pa naman ako dun sa point na yon. So yung iba naman na nakikita ko, ina-enjoy din naman din nila. Yung iba nagta-travel, yung iba depende sa lifestyle na gusto mong mangyari dito. So yun lang yung input ko for today. So yan yung mga dalawang comment na talagang ini-screenshot ko. So if you do have more questions, or comment down below if you do have
na gusto mong pag-usapan dito sa buhay sa Canada, i-screenshot ko na lang din yan, and then pag may pagkakataon, naisama natin dito sa video. So ayan, siguro dito ko na lang tatapusin tong video na to, at napakahaba na ng naging kwentuhan natin. Okay, maraming salamat dito sa pagsubaybay sa buhay sa Canada. And once again, makitip, makitrip at makitravel dito. And again, I'll see you on to the next one. Malapit na mag-May, malapit na nating makita si Eve and Rapi, and a very good shout out to them. Mga ilan na lang ba? Mga 6 weeks? Oh, less than, mga siguro 4 weeks na lang. Subscribe for more, and we'll see you into the next one. Peace!